meron dito yung blue side. Kayo ba guys, what are your thoughts on to the Zas na nga lang din? Nanilakin din agad doon ng Fnatic Onyx Philippines. Comment down below dito sa stream natin. And aside from that, syempre, ngayon, yung kanina mga sabi ko, type yung predictions nyo, medyo Hello? kinabahan ng Tingnan lahat. mo yung bands. All one. Tapos yung bans natin ngayon for Blacklist International, it's going to be 3 assassin heroes na ginagamit po ni King Kong. Pati yung Hayabusa, tanggalin na rin agad. Parang kanina no, nabanggit din dun sa ating panel na the Ling really is a force to be reckoned with. Yan. Star Wars. Sabi kasi ni Rockart, mapa early to mid Yes. hanggang late game, I didn't a cure Ling the is pain. still a Ling pa Yeah. rin naman. So they have to acknowledge that. Pero with this, Fnatic Onyx Philippines, I like na lumiko din sila dito, Ana Valentina ban. So Azaz pick is still possible for Yeah. game number 3. It's a Pwede matter rin. of pwede yung Blacklist ang umuna dito or Oo. Fnatic Onyx. Pagka hindi yun yung kinuha, automatic first, isa yun sa first to pick sila. Smartest Dinobot of Still all! Roger. Yeah. Kasi nga naman, ang ganda pa din ng Roger, I'd say. I think the performance of Outplayed in game number 2, hindi naman siya lackluster. Hindi lang siguro nagkaroon ng enough space for him to be able to flourish, especially Wow, with flourish. especially with the parang dominance na pinakita ng Yes. FNOP. And again, we have been mentioning this multiple times already. The fact na you can flex a Roger sa gold lane and jungle is a big thing, especially sa draft na kailangan makakatch mo off guard yung mga kalaban mo. Especially here on FPL kasi every game counts and every match counts pa rin talaga. serve me. And now, for Fnatic Onyx Philippines, ito yung sinasabi ko kanina na Yeah. pide-predict natin na Zas agad ang kukunin dito rin ng Fnatic Onyx Philippines. Just because maganda yung naging buhay din talaga kanina ni Super Prince. And discuss din doon yung strength ng isang Barats. Kasi aside po sa Hive Clones at syempre with the high loss na nagkakaroon ng stomps with the slow. Kasi nga po, dahil nakapag-max stack kanina doon si Kirk, nagkakaroon ng trample. And with Yes. trample kasi, you are slowing down the enemies. Yung parang biglang nagdadabog po yung Barat sa kanyang mga katapat or kaharap. Trample, di ba yun So, yung kapag ano? Trample. Hindi, yung Yeah. kapag graduate ka. Ay, okay. Sorry. Okay. Okay. Ipakirate naman po yun from 1 to 5, 5 being the highest po sa Vanity hunter of all Army. Okay. the Pero light. ngayon, There are for also Blacklist shadows. International, Louis. kinuha naman nila agad yung ED, tapos biglang liko sa Louis. Yeah, I'd say the Louis is parang you can counter a Zask with the Louis kasi mas malawak yung range Yeah. ng first skill, di ba? Yung Louis. Upon Kapag the nagbato siya edge ng of first the void. Nolan. Dispersion, no? Kasi kapag first skill siya tapos dispersion, yung basasak in nung vortex ng vacuum. Louis, yes, madaling mababurst down agad yung Zask. Eh, ang lambot-lambot ng Zask. And So, imagine, yun yung isa sa parang nakita nila na parang pwede natin punan yung aspect na yon I am para the dito power sa of light laban neto. Kasi nga, incarnate. kanina, hindi nila maabot din si Super Prince sa hirapan sila. to my So, castle, what can a Louis my do aside friend. from getting those vacuums? Ayan. diversion play Shout, also. shout out po sa mga diversion Hey. play. Sabi mo, kailangan magulat. Hindi lang sa draft, magulat nila yung kalaban nila. Yep. And Always a on the diversion play is a very good tactic if you want to go for the surprise attacks. And shout out, ayan. Authentica squad lang sa kalam. Ayan. Happy birthday kay Mama VK. Yes. Ayan. Hi. Hi, little girl. Ayan. Very My happy siya mission na nanonood is to dito protect sa lives. MPL Arena. Kaya kung kayo Akala na- ko si Eto Max yung isa. ay, meron na naman tayo mga kakamukha today. Yeah. And alam mo, Athena, interestingly enough, no, nababan talaga yung mga utility heroes. Si Ate Mara ba yan? Hindi natin makita masyado. Babaan yung brightness. Ay, hindi. Akala ko si Ate Mara, nagulat ako. Anyway, yun na nga, hindi natin masyadong nakikita na parang binabanan si Perks ng utility heroes. Hinahayaan lang siya. Oo. No? Oh, Bini Esports PH. Oh. Ganyan. Salamin nga. Salamin. Ah. Ay, di ba? Talaga naman yan yung mga perks din pag nanonood ka onsite. Di ba? May Yes. pwede kang i-trim or clip mamaya as pang flex mo sa mga kaibigan mo. At pwede rin yung mga kaibigan nyo mo yung i-flex mo sa live stream natin. But speaking of flex, di ba, andito pa rin tayo, turn pa rin tayo dito sa Roger pick ng Blacklist International, Andy. Yeah. Babalik ulit tayo sa kung papahawak pa rin ba nila ito kay Outplayed. Kasi as we're tinatry ko i-liprate pero hindi po ako magaling. Oo. Tinatry ko parang, coach, na nagtatanong sa Outplayed, hero ko na ba to? Ah! Pero eto na nga, sakto. Binabanggit pa lang natin sa Outplayed at binanggit ko nga,
Yung Moscow din talaga yung isa sa specialty hero niya. Kumbaga tapos So nga. umayos na ng upo, Auntie. Oo, ito na yun. It's game face on. It's time for them to show what they are made of. Meanwhile, for the side of Fnatic Onyx Philippines, since na-close down na yung show, pwede siguro... Ito, ano lang to, parang wild guess, Oh, sige. Lolita. Lolita, no? Pero tignan natin kasi kanina posible pa rin more on mga PSG, mga bodyguard nga, di ba? More on bulky yung naging romance side nila dito for Fnatic Onyx Philippines, and we wouldn't be surprised if ever na maisip din niya ni Coach why not, and parang he's trying to explain kung possible or posible nga ba iyan para sa lineup na to. Kufra is still also a viable option, pero it's going to be the Tigreal for Fnatic Onyx Philippines. Any thoughts on this Tigreal? Yeah, good thing din yung pagkakaroon ng Tigreal, mostly because malakas na yung panggulat mechanic ng Tigreal with his implosion play. And unlike before, kasi dati kapag nagtitigreal, usually, ang gagawin mo, ikakas mo muna yung implosion bago ka mag-flicker. Pero ngayon, grabe na yung slow ng implosion, yung first phase ng implosion, na nag-flicker ka na, bago ka mag-implosion, masaslow yung kalaban, tsaka ka lang mag-implosion. So, masasak in sila dun. It's all about the timing na nga lang din, and as much as we love the timings na nga lang din, meron pang interrupt kasi ng timing na yun. Especially we have Haji na hawak ang isang New Year for Blacklist International. Pero let's see kung paano nga ba lalaroin dito ng Blacklist International knowing na medyo naagaw sa kanila yung momentum from game number 2 eh. Yeah, and this is a double marksman lineup specifically for Blacklist International. Yes. Pero kasi ang magiging problem dito ay isa lang sa mga marksman na yun yung pwedeng mag-purify. Kasi lang. retribution yung hawak ng isa. So, definitely kailangan mas maging maingat ni MP The King in terms of his positioning because the moment na mahuli sila ng isang Tigreal, magiging madali for the side of FNOP to burst them down. Meanwhile, for FNOP, this is definitely a possibility that they can capitalize on. Ito yung binabanggit ko kanina during the draft na kaya ng Luyi ang isang Zask sa laning phase natin. Especially onto the early, kung saan mapapansin nga natin na maaring yun, yung i-push through, pwedeng i-abuse dito ni Haji. Laban na nga lang din kay Super Prince. Pero babalik lang ulit tayo dito sa gold lane matchup natin. It's going to be the Harit and the Moscow. Pareho nilang specialty hero dito kahit paano, Anti-Anara. Pero kasi mamaya pa natin talaga makikita silang mag-explode Yeah. pagdating sa mga laban natin. And once for Blacklist International naman, tututukan naman natin dito is how will Perks make it possible na mabigyan or mahainan ng mga sabihin nating target dito mga members niya, specifically dito si MP The King for the latter part. Yeah, and alam mo, may gusto lang ako i-bring up, no? Yung mga roamers natin, usually, mapapansin natin na nagde-decide sila whether or not tutulungan yung position for mag-clear. Minsan, may mga heroes kasi, like the Vexana, na kailangan ng katulong para lang mag-level 2. And kapag level 2 na siya, yun na yung time for them to leave him. So, if you are a roamer who's watching right now, yun yung isa sa mga considerations mo. Kaya ba ng kakampi mong hero na mag-clear ng level 1 alone or kailangan mo siyang samahan para lang mas maging madali yung buhay niya coming into level 2? You have to be very observant kasi, Yes. kumbaga. And ngayon, kanina na-observe ko, parang medyo na-delay pa nga si MP The King na mag-level 4 kontra dito kay King Kong. Pero nakahabol pa rin naman siya. All thanks to the single jungle monster doon sa may bandang baba. Pero babalik tayo dito sa isang malaking objective, which is the turtle. Grabe yung ginawa doon ni Brusco against MP The King, pero isa-isa pa silang humahabol sa kanika nilang mga kalaban. That turtle will go by uncontested. And yun yung sinasabi natin, no? As a roamer, isa sa mga possible jobs na gawin mo, hindi lang XP ang gumagawa nito, ay i-zone at i-box out yung jungler ng kalaban. That way, mahihirapan silang kumontest when it comes to the neutral objective. And ang ganda ng kahit hindi pa level 4 si Bruce Yes. Lee Perks doon, nararamdaman natin yung pang-box out nga nila. Katulad dito sa may bandang top naman. Tapos si Lord JM ang babagsak. Dalawa laban sa Diversion? isa, pero may diversion play doon sa likod. Sasalubong. MP The King magla-Lycan Pounce, pero hindi lang din naman mababagsak si Kirk. Si Super Prince instead ang kanilang magiging target. That's okay. It's a trade. Nakita naman natin kung paano pinunish dito ng Blacklist International. Ito yung kagandahan with the Luyi. Kaya nilang maagaran
na bumalik, Yes. magbigay ng trade, especially kapag ka nagkaroon ng call na may pulahan yung buhay dito. Medyo may mababang HP dito, kaya niyong bigyan. And with that, Fnatic, Onyx Philippines, mapapansin natin, kailangan nilang ingatan yung mga ganong klase naman na mga pwede maging gank sa kanila ng Blacklist International. Oo, kaya nga kailangan maging cautious and wary ng Blacklist International sa kanilang mga brushes kasi magiging madali for Fnatic Onyx na kunin yung mga brushes na yon because they have the Tigreal. So Yeah. kailangan nilang kunin yung mga brushes na yon and as well, masurprise yung kanila mga kalaban lalo na kapag magda-diversion play na sila. Medyo mataya-taya rin to Yes. di ba? Mataya-taya. Tagu-taguan. Oh, tagu-taguan Maliwanag din. ang buwan. Pero hindi pa maliwanag yung buwan dito kasi Oo. sa ngayon, medyo may puwang pa tayo kung titingnan natin sa mapa. Hindi pa rin man ganun kapalong-palo yung mga clashes na nakikita natin. Understandable, pagre-respond pa lang naman dito ang pangalawang turtle for this round. And as much as possible, yung mga referee holders or junglers natin, hindi pa rin naman sila agad-agad makikipagpalagan. As we head on into the turtle, ito yung mga possibility na pwede mong gawin if you are an explainer. Hindi na nag-clear si Kirk as well as itong si Lord JM kasi kailangan sila sa mga turtle fight. Yun yung mga maliliit na bagay na gusto kong ma-appreciate natin yung mga pro players natin kasi yung ganong kind of mindset, hindi natin siya usually maiisip. At kada nakikita natin yung ganito na parang sinasacrifice mo nila yung lane nila, merong isang tao talaga Yes. na sinusulit na walang tao sa linya na yun. And that's going to be outplayed naman sa may Gold bandang top. laner. Na kung saan nakapapansin nyo, Kelra and outplayed, did their job na mag-clear off, sumulit dito ng mga gold plating, and which is why makikita natin for Blacklist International, hindi masyadong masakit yung naging epekto na nakuha pa rin doon ng Fnatic Onyx Philippines. Yung isang objective, but rather, tinake nila yun as a challenge. Yes. Kung paano nila papalaguin din dito sa uplane, na kanina nga sinabi mo, parang hindi masyadong nabigyan ng spotlight, hindi na nurture. Yes. Diba? Hindi masyadong nag-grow on to gain number 2. Pero ngayon, nagkakaroon sila ng spacing and Yanara. At isa yan sa ating Infinix keys to victory. Na kailangan i-capitalize nila yung space na binibigay ng kanika nilang mga roamer because yun yung isa sa mga ways for the main primary damage, primary pa, mga Ay. primary damage Nice. dealers to dish out enough damage output and ma-ensure na meron silang items kapag nagkaroon na ng isang malaking team fight amongst all of our teams. May Kaya naman nagtatago, ngayon, may nagbabadyang gulo. Dalawa pa rin naman ang mga kaganapan. Dalawa pa lang bumabagsak. Isa para sa pares natin. Grabe yung positioning ni Kurt tsaka ni Brusco dito. Talagang sa nila kaliwa kanan ka man tumingin. Kahit saan ka pumunta, medyo delikado pag sumilip ka eh. Pero ngayon, sisilip lang ng konti si Lord JM doon sa gitna. Kaya lang mapupush na din naman ng FNOP ang kanilang mid lane turret. Penalty zone kinasana walang natamaan doon. Pero yung Knight Merrick spawn, ang sakit ng damage output na nararamdaman na to ni Lord JM. Pero ang diversion play na gagawin sa top, susubukan yata nilang mag-def. Pero mamamataan sila ni King Kong. So, naramdaman na, nakutuban, sabi niya parang medyo matagal Di na maganda yata, to, ah. medyo matagal na wala yata ditong tao. Baka maisip na nilang bumisita at bumisita nga. Pero ngayon, bibisitahin din natin ang isa pang muli na objective here to our battlegrounds. Pero sa ngayon, ito pa rin yung plano ni Yes. Outplayed. Hanggat may pagkakataon siya, hanggat may lupa, sige, i-clear mo lahat ng wave dyan. Yup. At hanggat maaari, syempre, nakikita natin yung Spear of Destruction. Oh! Ay, nakakakuha pa ng turtle! Siya nga makakakuha ng turtle pero ang sagot ng FNOP ay flicker plus penalty zone. Tapos meron pang implosion play doon. Uubusin nila mga kalahok ng Blacklist International kasi nakuhanan sila ng pagong. Ang magiging kapalit ay 3 miyembro nila pero si Outplayed, trabaho lang dun sa top. I-build up ko pa lang na may Spear of Destruction siya, kaya kahit malayo siya, kaya niyang bumalik eh. Kaso, yun yung nakuha niya. It's all part of the bigger plan for Blacklist International. Oh, wow. What a very wonderful steal coming from Outplayed. But the response coming from Fnatic Onyx Philippines is even better. Yeah. Pagkakuha ng Spear of Destruction dun sa Turtle. Kasi nga naman, hindi na siya ni-retry nitong si King Kong, which is understandable kasi wala nila naman Walang nasa nag-contest. paligid. Yes. So, yung ganoong movement coming from Outplayed, kapag Lord na yung pinag-uusapan, that's a different thing. That's going to be something na kailangan tutukan, bantayan, Yep. bilangan Yes. ng Fnatic Onyx Philippines. Kailangan hanapin mo lagi kung nasaan din si Outplayed. And with that, nagkaroon ng sudden surge din kahit Yep. sa mga agents natin with Outplayed still there.
Di ba? Hindi lang siya nang-outplayed. Nang-steal din siya Yes. dito. Di ba? Hindi ko alam kung paano ko itatranslate sa English yun, pero yun. Nasa pangalan na mismo niya yung moniker niya. Yes. He's outplaying everyone here on this round. And you know, what's beautiful about having a Moskov in your lineup as well as having a Louis ay yung control nyo talaga sa mapa, sobrang hindi biro. Kasi a Moskov can cast his Spear of Destruction regardless of the time. Kailangan lang tumama. So kapag meron pang diversion play coming from a Louis, yung lead na hawak kanina ng Fnatic Onyx Philippines, nababaliktad kahit papano ng Blacklist International. Kasi yung turrets, in a way, na-equalize nila. And pinupuntuhan na nila pati sa outlane ngayon. Nakita mo, that's a 5-man diversion play onto the boss side. Medyo mahuli dun si Bergs, but he still has what it takes para makatakas doon sa Oo. ina-attempt na play sa kanya ng Fnatic Onyx Philippines. Yep. But looking here onto the first Lord of the round, nandito si Lord Give, JM, pero medyo malayo dito ibang members pa ng Black International. Oo, tapos level 14 si King Kong, level 13 si MP the King. May concede play na gagawin habang nandito lang din naman sila. Yung Lord mapupunta sa kupunan ng Fnatic Onyx Philippines kasi kulang din yung Blacklist International. Umangat doon si Outplayed kasi nga naman, hindi na yata nila kakayanin pang mag-force na makuha yung Lord na yon. Kaya naman habang nagmamarcha ang Lord dito sa ating bot lane turret kompleto, ang parehas nating kupunan, Perks mamamataan doon sa likod. 5 laban sa 5. Malayo pa rin naman yung Lord pero ang gagawin ng Fnatic Onyx ay i-push ang mid lane turret. I-ensure nila na medyo ready pa sila for the battle or war na gustong start sa kanila dito ng Fnatic Onyx Philippines. But with that, kasi kung makikita natin, there is a lead in terms of gold din dito for the side na nga lang din ng Fnatic Onyx Philippines. And may lead din sila dito pagdating sa map control. All because nakalagpas mo sa river yung mga minion wave nila. And this time, Auntie Yanara, pwede sila mag-go dito! Ito na nga, pagkatapos ng implosion ay may penalty zone lang din naman pero si Bruce Kong unang babagsak. May Lord doon at may dance floor lang din naman pero si Lord JM ang susunod na magiging casualidad. Yung Lord nagmamarcha pa din sa bot pero 4 laban sa 3. 3 membro na lang ng side ng Onyx Philippines ang buhay doon kaya mukhang madedepensahan pa rin naman ito kahit papano. Diversion Meron play? diversion play na gagawin. Mamamataan ba nila kung nasaan ang 2 membro nila? Pero nakita yata doon si Super Prince pero si Perks pa din ang babagsak. Si Haji na din ang magiging kasunod kaya naman killing spree coming from the gold standard. Hindi pa sila tapos. Athena, hindi pa sila tapos kasi ang gusto nilang gawin na i-push ang mid lane turret. Pero sabi nila, wag na muna kasi kulang na tayo. Kalma muna. Pero medyo nag-backfire doon yung diversion play nila Haji. And that's going to be Super Prince na nga lang din na nakita natin na maganda rin naman yung ginawa. Kaso nga lang, look at that, Andy, medyo nakakakaba kung ano nga may mga susunod na kabanata dito para sa laban ng Blacklist International Fnatic Onyx Philippines. Pero looking back muna ulit tayo dito sa mga bigger picture, kumbaga. The pros and cons for Blacklist International and for Fnatic Onyx Philippines. Yeah, in terms of the lineup that they have, no, I'd say paulit-ulit ko itong babanggitin kasi maganda talaga yung pag-control nila sa mapa because they have the Moskov as well as the Louis. However, ang ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines ay a better lane management. Meaning, nagiging madali sa kanila na i-set up yung Lord fights kasi alam nila lalamang yung minion waves na meron sila. And ang magiging response of course ng Blacklist International ay kailangang mag-split push ni Outplayed. Or merong magbantay Yes. muna. And when that happens, kulang na agad sa Lord. Lamang na agad sa posisyon yung Fnatic Onyx. Kumbaga, nagkakaroon agad ng -1 dito sa members of Blacklist International. Especially now, nabutas kasi yung mid and even the bot side nila. So, very vulnerable sila sa mga side attacks na pwedeng i-attempt sa kanila ni King Kong man yan. O kahit nga si Kelray, di ba? Pero ngayon, Auntie Yanara, you mentioned nga pagdating nga sa mga Lord fights, medyo magiging bawas. Yung magiging offensa dito Kagaya ng niyan. Blacklist International. Especially this one. Dahil nakaangat nga po yung minion wave dun sa taas, mapipilitan po na may isa munang dumepensa mag-clear. And that's going to be outplayed. Pero Mr. of Destruction niya na ready if ever man, Oo, kaya naman yung nagbabad ng gulo dito. 4 laban sa 5. May ultimate pa din naman coming from Outplayed. Magiging low na lang din naman yung Lord. Pero ito yung sinasabi natin, mahihirapan silang mag-contest kasi kulang sila. Isa-isa din naman nilang mapapabagsak ang mga member ng side ng FNOP. Ayaw nilang pabalikin ito kasi gusto nila yung Moskov ang mag-push doon sa mid, sa top lane turret. Masakit na nga naman ang damage output coming from MP the King. Pero grabe, yung pagregasa doon ni Perks, mapabroke ang kanyang immortality pero mukhang siya na din ang babagsak. 4 laban sa 5 habang nagmamarcha yung Lord dito sa ating mid lane turret. But a killing spree coming from MP the King. That was the risk
na willing i-take ng Blacklist International. Ngayon, magda-diversion sila pa uwi. Aabot pa rin naman sila para makadepensa. Medyo kinabahan dito ng Fnatic Onyx Philippines. Pero somewhat medyo ina-expect na rin yun eh. Diba? Kasi they know na yung Moscow hindi sumasali. Yeah. Nakikita natin na continuously na pupush din yung top lane nila. Muntik na rin ma-eliminate doon yung inhibitor turret onto the top lane. But for Fnatic Onyx Philippines, dahil nga sa mobility rin na meron talaga yung isang Nolan, aabot pa rin naman siya sa kanyang paroroonan. Pero yung ganong klase ng mga plays, Auntie Yanara, that's a high risk, high reward na play na inattempt ng Blacklist International eh. And in this case, that benefited them because they were able to tear down the members of FNOP. Yes, si Super Friends ang yung bumagsak, but nabawasan nila yung mga miyembro ng kanilang kalaban, which meant na magiging mas madali for them na depensahan yung Lord, considering na isang minion wave lang yung naglakad doon sa mid lane kasi na-push nila yung bot, nabawasan nila yung mga miyembro, so nag-back yung mga miyembro na ito. Pero 4,000 ang hawak ng nilang mga kalaban. Kung simple gagawin na lang din naman. Pero makikita nila doon na nandun lang din naman ang mga miyembro ng side ng Blacklist and Third National. Wala pang nangyayari. Pero Athena, babalikan natin yung sinabi natin kanina. Kung magsiset up ulit ang FNOP doon sa Lord na to by pushing the weak lane / yung lane opposite sa Lord, magiging ang magiging kaganapan Magiging for same. V5. But if that were to happen, kailangan nilang i-poke na lang instead si Brusco or si Kirk para mahirapan sila. Yun yung isa sa pwede natin Yes. tingnan na potential, Yep. key or potential na strategy. Ayan, na tactic na pwede nga nilang gawin dito for the side of Blacklist International. But for Fnatic Onyx Philippines kasi, kahit sabihin natin na meron kasing outfit na parang pwede mag-split, pwede bumakter play man yan. Kasi nga lang, dahil nga meron silang Kelra sa kamay pa rin Yes, nila. Na sinasayawan so far, lang. hindi pa rin po namamatay ngayon si Kelra. Having that KD of 4-0-3, sumasayaw-sayaw, kahit sabihin na natin parang si King Kong yung madalas natin nakikita because Pwede of sila what he's magpailaw. doing. Is Papailaw. marami silang magagawang play. All because na Kelra and Super Prince is enough kasi to tore down the members of Blacklist International. Kahit medyo i-sacrifice sila na umuwi or dumepensa si King Kong. Oo. Pero nandiyan yung pailaw with the Magic Sentry. Nakita nila yung ibang members pero this is it eh. For Blacklist International, medyo i-attempt ulit nila yung ganun tactic. Medyo may Yes. iwan si outplay doon sa may bandang top to clear off the lane. But the difference is, aware na yung Fnatic Onyx Philippines na may ganung klase na play or Yes. goal na gustong gawin dito yung Blacklist. Oo, so kailangan tumama ng Spear of Destruction and makaharap ni MP The King kasi nga naman lang, parehas na silang level 15 in terms of the Lord. 5 penalties only kills na lang din naman si Lord JM ang magiging low, pero yung Lord 15k pa rin ang buhay. 5 ang kupona ng Fnatic Onyx na nandito dito, pero si Kelra pa rin ang makakakuha Implosion! habang nandun lang din naman yung implosion. Tatama sa tatlo pero unstoppable coming from Kelra. MP The King yata ang susunod na mababagsakin ng kupona ng FNOP, but outplayed ang nakakuha ng top lane turret. Pero yung Lord nagbabadya na naman dito sa ating mid lane. Unti-unti nang nalalagas yung mga kupunan ng Blacklist International. At 3 na lang sila laban sa 5 miyembro pa rin ng FNOP. Hindi pa nila pinapauwi dun si Haji habang si MP The King at outplay na lang matitira para dumepensa dito. Auntie Yanara pero sinasayaw-sayawan lang ang Azibat laban sa mga Chrono Dashes at yung Lord kakatok na rin sa base. Kaya naman the King of the Jungle proves himself. And once again, Fnatic Onyx Philippines takes the match win. Grabe, Auntie. Parang full ni, parang may continuation pa, pero sinarado na ng Fnatic Onyx Philippines yung laban na yun. Grabe. That movement na nakita nila, wala nang kaganapang natuloy. Wala na. Sabi nila parang huwag nyo nang pauwiin dun si Haji. Huwag nyo na munang pansinin yung ibang mga wave. Dumiretso na kayo kasi nakita natin may Lord. Lagas na. Nalagas na. And sabi ng Fnatic Onyx Philippines, i-attempt ulit nito yung kaila outplay. Pero ganda naman ng yakapan din doon. Oo. Nakikita natin on their screens. We have MP The King and even Kelra na una nagyakap agad. And even Perks there with Kirk. And all smiles pa rin, of course, or Blacklist International. And nakita na natin, Auntie Yanara,
nagkaroon ng counter punch naman eh. Yep, Umabot tayo yep, sa yep, game yep. number 3 for match number 1. And even King Kong, parang Maureen, parang hindi rin naman naging easy. Di ba? Yung Yeah. ganong klase ng mga plays. Especially for game 3 na it was kinda a seesaw battle. But of course, let's give it up for Blacklist International! They still proved themselves, and that was a great fight indeed. And week 1 pa lang yan Yeah. natin, Nara, pero halos umuulan tayo ng mga game 3s. What a match, indeed. And it was great showing from Blacklist International. Yeah. It's not like they went up without a fight. Ang ganda ng kanilang pinakita. Yes, and of course, for our winning team, we have Fnatic, Onyx Philippines. Kaya naman, kung ready na kayo, ipasa na muna natin to sa ating host, Ms. Mara Aquino. Congratulations to Fnatic Onyx. Let's give him a round of applause. King Kong? King Kong, mainit. Mainit ang palag mo kanina. Sinabi nga niya, tingnan natin kung malalamangan mo nga siya. Ano naman ang gusto mong sabihin ngayon dahil maganda nga ang performance mo at mukhang nalamangan mo nga. Parang hindi bumaba ng 1,000 yung lamang ko lagi sa kanya eh. Laging lagpas 1,000 eh. Ayan. Ikaw naman. Calra, napansin namin ang heroes mo. 2 Hereth, 1 Ruby. Nasaan na? Yung mga normal picks mo from before. Ano pa yan, baka sa mga susunod na week pa ilabas yun. Si Coach Tony kasi yun lang pinapagamit sa akin. 1 trick daw. Ayun. And you're doing really well. Congratulations, actually. Eto, si Kirk daw. Okay, si Kirk. Ayun, Kirk. Nice one. You won 2 matches in a row. At ito nga, parang bagong generation na ulit ng Onyx. Anong masasabi mo with this lineup? Nabalik na nga ba ang pagka-super ng inyong team? Masaya syempre, win streak, tsaka confident kami ngayon season. Confident. Very, very confident. Bakit ka nagsishake ng head? Parang hindi confident magsalita eh. Pero, hey, siya yung lumapit dito. Dati, lalayo yan. And now, the MVP of the game. Can you guys guess who it is? Okay. Let's take a look at the screen. Kara! Congratulations! MVP! Ano nga ba ang masasabi ng ating MVP? Anong gusto mong sabihin sa lahat ng ating mga manonood? Siyempre, unang-una sa lahat, salamat sa mga pumunta dito ng fans namin. And, sa fans din ng Blacklist, sa mga effort nyo, and thank you sa walang samang suporta. Tsaka bilhin na pala kayo ng DNY perfume namin. Ayun, kaya pala ang bango mo. Kaya pala ang bango-bango. And now, meron tayong winner para sa ating 3,000 diamonds, ang ating fan. Come on up! Ayun mo na. Hello! Come here. Oh, okay, nice to meet you. Anong pangalan mo? Aaron po. Aaron! Parang may angas si Aaron ah. Aaron, sino yung paborito mong player dito sa MPL? Yung kuya ko po, si King Kong. Kuya mo! May, kuya ka ba? Magkuya ba kayo? Kuya mo yan? Opo, kapatid ko po yan. Shoutout nga pala sa mama ko, tsaka sa papa ko. Nandun yung mama tsaka si papa. Hindi mo atanong kung sino mama at papa mo eh. Okay. Niloloko mo ba ako? Talaga ba magkapatid kayo? Kapatid ko po yan, oh. Ano? Pakita ulit. Paano? Pagtabihin natin. Sige nga, tabi ka kay King Kong. Okay. Sino ang mas pogi? Ikaw or si Kuya King Kong? Lamang lang ako ng 5%. Lamang ng 5%. Oh, magkitabi kayo. Anong gusto mong sabihin kay Kuya? Kuya, kahit di ka MVP. Face to face. Kuya, ayos lang yan kahit di ka MVP of the game. MVP ka naman sa puso namin nila mama at papa. I love it! Congratulations! Bigyan ng diamonds! Ganyan. Kapatid mo ba talaga? Opo, kapatid ko po yan. Halata naman po sa mukha eh. Ay. Thank you for
for being such good sport. Congratulations once again for your second win in a row. You may now take your bow. And take your walk of victory. Congratulations to Fnatic Onyx! At nakaka-impress naman talaga ang mga bagong heroes na ipinapakita nila, and we can't wait to see what will happen next week. Let's break it down for you. Balikan na natin ang ating panel. Pasok! And Fnatic Onyx remains undefeated sa kanilang unang linggo dito sa MPLPH Season 14 after an amazing victory. Once again, ako nga pala si Ingan kasama si Renmar and Rockhart dito lamang sa Infinix Game Tambayan. Pero bago natin balikan yung game, kuya ba talaga yun ni Kinggong? Ay, kuya ba niya talaga si Kinggong? Sabihin na lang natin, oh. Basta, na-inspire din ako. Aaron, maraming salamat. Gusto ko rin i-shoutout si Mama at Papa ko. Yeah. Mama at Papa, sana proud ka sa akin. Pero sure, one thing for sure is proud na proud din tayo sa ating game MVP, none other than Kelra. Nasabi nila kanina, Harit at Ruby pa lang yung pinapagamit sa kanya. Marami pang baon si Kelra. And it's, I want to shout out here Coach Tony, Coach Why Not. Gusto ko yung philosophy na pinapakita ngayon so far ng Fnatic Onyx Philippines, especially with this game, na wala sila yung traditional marksman, wala sila yung masyadong long range. Lahat ng mga lineups nila, pang ano talaga eh, bugbugan talaga eh. Up close and personal are the lineups that Fnatic Onyx Philippines built. Their marksman wants, or their gold laner wants to be close range. We missed that, Kelra. Their mid laner wants to be close range. So it's just all close range. I was actually thinking here, it might be a little bit risky for the lineup of Fnatic Onyx Philippines because their lineup is built on two main factors. Number one, Kirk's penalty zone and Brusco's implosion. Kung hindi matamaan ng dalawa na yun yung mga ultimate nila, wala na silang catch, edi makakawawa dun yung lineup ng Fnatic Onyx Philippines. By the way, shout out to Brusco. Siya ang naghinto sa pag-retry ni MP The King dun sa Last Lord fight na yon. Saktong-sakto yung timing ng implosion niya. And if implosion wasn't landed on that Roger, may chance na yung blacklist pa nga yung makakakuha ng Lord. So Brusco deserves to be commended for what he did there in that last team fight for that Lord. Going back to the lineup of Fnatic Onyx Philippines, it's clear that yung philosophy nila sa laban na to is early to mid-game, high control, high damage. Yung mga type of lineups na gusto nating i-build pag nagfa-5-man tayo sa RG, na uy, pambilis na lang, wag na tayong farm. Basta from minute 1, go na kagad. Pag nakuha na yung mga first jungle buffs, yung unang orange, yung unang purple, laban na kagad. Well, for Blacklist International, parang na-pick up nila nito eh. So yung mga drafts nila naman, from Game 1 and Game 3, Game 2 medyo nag-iba. But naging philosophy naman nila is, sige, dapat mag-line up tayo o gumawa tayo ng lineup na pag natalo tayo sa early to mid, may chance tayo sa late. And that's what you get with the Moskov. And most importantly, one of the key picks in that draft was the Loyi na pinili nila for Haji. And that Loyi kasi, huwag niyo kalimutan, yung Loyi, sobrang deceptive yan eh. Yung kada land ng passive, pag naproc mo yung passive effect niya, yung tinatawag natin na higop ng rotation at dispersion, mangyari doon may makuha siya ng konting shield. So nakita natin yun. Si Brusco nag-flicker sa bottom lane tower, sa third turret, flicker, ultimate, hindi niya nahuli si Haji, nahuli si Brusco, nakadalawang kills yung Blacklist International. But it was just a good call by Fnatic Onyx Philippines at eventually, nung Blacklist International, nung lumabas na sila sa base, pumunta sila sa may purple buff, ready na sila lumaban doon yung Fnatic Onyx Philippines, na counter sila, and without Haji, doon naman nahirapan yung lineup ng Blacklist International. So overall, it's just very clear. Fnatic Onyx, tingnan natin kung itutuloy nila to for week 2 na mga wala masyadong traditional marksman. High damage lang talaga. Oo, ang dami nilang pinapakita at marami din silang mas lalong tinatago. But one thing for sure is, napakasaya dito sa ating venue kasi they put on a hell of a show. I'm also happy for Blacklist side kasi grabe, pinakita din naman ni MP The King na deserve niya nga talaga bumalik dito sa MPL Philippines. Pero ikaw, Rockard, si King Kong kasi parang may dalawang jungler na na-takedown. It's gonna be Kaizen and MP. So far, kung irarank natin si King Kong, pang ilan siya para sa'yo? Sino? Dun sa ano? Sa mga jungle tier Mga list jungler ngayon. Ako, parang close top 3 pa rin eh. Close top 3. Oo, ang daming nakatay sa top 3 ngayon. Pero sa totoo lang,
Ang importante doon, men, the Kimpi buff. Nakimpi buff. Sino-sino ba yung mga nakimpi dyan? Sila Irat din. Men, Nakimpi. Alam mo, Kimpi excited buff is ako. real. Excited ako. What if Carl TZ, para ma-embrace na talaga niya yung tunay na assassin na meta, Ano? magpa-Kimpi na rin si Carl. okay lang. Index, kayo na bahala. Hindi ko ma-imagine Parang tagal For the English stream viewers there, hello. So what we're talking about here is a hairstyle. I think Rockhart can do it the best. Pwede. Do you want to show it or magugulo lang yung buhok? Pang-playoffs. Oh, Alam mo, feel playoffs? ko- Playoffs magigimpi ka? Try. Try? Alam mo sino pwede, Pwede. feel ko? Sino? Si At Your Service. Sila. Wala Si siyang Leo. buhok. Si Leo. Walang buhok Si si Leo. Pero ito, you Leo, can be, subukan mo nga. Mag-wig ka ng kimpi minsan. pero you can be part of the digital transformation in the world of connectivity. Say hello to convenience, flexibility, and local connectivity with the Smart Prepaid eSIM. Now available for only $99 through the Smart Online Store. Sobrang mura nito. Mas mura pa nga to sa kalamangan na sinabi ni King Kong kay MP na halos 1K daw. Parati ang kalamangan ni King Kong over MP, no? Mainit. Doon naman yung mga, the numbers were there. The numbers are facts lang. Facts, statistics lang, true lang, real lang naman. Real. Oo, kaya naman, isa pa sa mga real din talaga ang pwede nyong makuha na napakagandang skin na I believe Finlex to ni Chakno kahapon. The Franco Mains, it's your time to shine dahil available na ang bagong MPL exclusive skin, Quantum Vanguard ni Franco sa shop. Hook enemies ala MPL players and get it now. Napakarami nating exciting na handog dito pero ang pinaka-exciting kasi para sa akin is pag pumunta kayo dito yung atmosphere sa MPL PHS 14 Tama. sobrang ganda. Yeah, one of our biggest venues, most iconic venues so far this season. At solid na mga crowd natin so far for this first week. It's always an exciting time here in MPL Philippines. Dami pang tickets, guys. Punta na kayo sa MPL PH. Kita-kits. Kita-kits, may oras pa tayo para magpahinga dahil we'll be heading for a very short break. Kaya naman MPL fans, see you later.